Bitiwan niyo ako! Akin na yan! Bitiwan niyo ako, sabi! Sigaw ni Darwin habang pilit na nagpupumiglas sa dalawang taong may hawak sa kanya. Dapat sana ay magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pag-inom ng dosen-dosen ng tableta. Subalit bago pa man niya magawa ang nais niya, ay may humablot na nun sa mga kamay niya. At dahil pilit niyang hinahanap kung sino ang humablot, ay nagkabangga-bangga siya kung kaya't kinailangan siyang hawakan ng dalawang nurse na nagbabantay sa kanya. Apo, tama na yan, Apo. Tumigil ka na. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. Darwin, tama na. Parang walang naririnig at patuloy lang sa pagwawala si Darwin. Huminto lamang siya nang tusukan siya ng pampakalma. Unti-unti siyang nanghina at natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nakahiga na sa kanyang kama at nakatitig sa karimlan. May naramdaman siyang naupo sa tabi niya at ilang sandali pa ay may humawak sa isa niyang kamay. Bagamat wala siyang nakikita kung hindi puro kadiliman, alam niyang kamay yun ng kanyang lola. Hanggang kailan ka ba magiging ganito, Apo? Hanggang kailan mo pa ihirapan ang iyong sarili? Namimiss na kita. Miss na miss ko na yung dating Darwin na kilala ko. Yung makulit at masiyahin. Pakiusap, Apo, Darwin. Itigil mo na ito. Wala kang kasalanan sa nangyari sa mga magulang mo. Bagamat narinig niya ang sinabi ng kanyang lola, ay nanatili lamang siyang walang imik dahil hindi niya alam ang sasabihin. Sa bawat araw na dumaraan, wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang magpakamatay. Wala siyang ibang nararamdaman kundi sakit, hinanakit at pagsisisi. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. At ganun din marahil ang kanyang mga magulang kung kaya't madalas niyang mapanaginipan ang nangyari. 6 na buwan na ang nakararaan simula nang mangyari ang isang malagim na aksidente na ikinabulag niya at ikinasawi naman ng kanyang mga magulang. Dapat ay mamamasyal sila ng araw na yon. Subalit ang masaya sana nilang banding ay nauwi sa isang trahedya nang bigla na lang may isang truck na bumangga sa kanila. Naisugod pa sila sa ospital. Subalit nang magkamalay siya, ay isang masakit na balita ang sumalubong sa kanya. Bukod sa nawalan siya ng paningin, nawalan din siya ng mga mahal sa buhay. Ang masakit pa ron, hindi man lang siya nakapunta sa lamay at libing ng mga ito dahil 2 buwan siyang komatos. Simula noon, nawalan na siya ng ganang mabuhay. Para kay Darwin, para saan pat nabuhay siya kung wala naman na siyang mga magulang at walang paningin. Pakiramdam niya, nabubuhay lang siya para paulit-ulit na patayin sa sakit. Sinisisi niya ang sarili niya dahil siya ang nagyaya na umalis sila ng araw na yon. Darwin, iho. Masakit sa akin ang pagkawala ng mama mo. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin, Apo. Kaya pakiusap, Darwin. Tama na. Huwag mo na ulit-ulitin ang ganito. Nangilid ang mga luha ni Darwin dahil sa sinabing yon ng kanyang lola. Hindi ko po alam kung paano, Lola. Hindi ko po alam kung paano ulit magsisimula nang wala sila. Ang hirap. Ang sakit-sakit, Lola. Hindi ko kaya. Naramdaman ni Darwin na marahang pinisil ng kanyang lola ang kamay niyang hawak nito. Nandito pa ako, Apo. Tutulungan kita magsimulang muli. Hindi kita pababayaan. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Darwin at mula roon ay pumasok ang tiyuhin niyang si Edwin, kapatid ng kanyang mama. Nandito rin ako para sa'yo, Darwin. Hindi ka nag-iisa.
Kasama mo kami. Alam mo naman na para rin kitang anak, hindi ba? Tuluyan nang napahikbi si Darwin dahil sa kanyang mga narinig. Nang mga sandaling yon, kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Patawarin niyo po ako, Lola. Uncle Edwin, dahil po sa akin, kaya nawala si Mama at Papa. Ako po may kasalanan. Apo, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Aksidente ang nangyari, kaya huwag mong isipin na ikaw ang may kasalanan noon. Hindi mo ginustong nangyari. Pero kung hindi ko po sila kinulit na manood kami at mamasyal, hindi sana mangyayari yun, Lola. Buhay pa sana sila. Alam mo, Apo, may mga bagay sa mundo na hindi natin mapipigilang mangyari. Kaya nga palaging sinasabi sa'yo ng mga magulang mo na sulitin mo ang bawat araw na dumaraan dahil hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari bukas. Hindi natin hawak ang ating mga buhay, Apo. Kaya hindi natin alam kung kailan ito babawiin sa atin ng Panginoon. Tama ang lola mo, Darwin. Kaya wag mong sayangin sa wala ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa'yo para mabuhay. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, pero nandito naman kami para samahan ka. Hindi na muling nagsalita pa si Darwin. Sa halip, tumagilid siya at tinalikuran ang mga ito. Maraan siyang tinapik ng kanyang Uncle Edwin sa balikat bago niya narinig ang mga yabag na papalayo. Ilang sandali pa, naramdaman niyang mag-isa na lang siya ulit sa kwarto. Umayo siya ng higa at kinapa ang kanyang pulso sa kanang kamay. Naroon pa ang nakataling benda dahil sa ginawa niyang pagsaksak gamit ang isang tinidor. Bagamat wala siyang nakikita, tiyak niyang maaliwalas ang loob ng kanyang silid at walang kahit na anong matalim o matulis na gamit dahil sa ilang beses na niyang pagtatangkang magpakamatay gamit ang kung anong matutulis at matatalim na bagay na mahahawakan niya. Hindi na mabilang ni Darwin kung ilang beses na niyang pinagtangkaang wakasan ang sariling buhay. Nung nagpatihulog siya sa hagdan, tinakpan ang sariling muka gamit ang unan, naglaslas, uminom ng maraming gamot at inuntog ang sariling ulo sa sementong dingding. Kung hindi dahil sa dalawang nurse na itinalaga ng kanyang Uncle Edwin para siya ay bantayan, marahil ay wala na siya sa mundo. Dahan-dahang bumangon si Darwin at kinapa ang litratong nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Nang mahawakan ng naturang litrato, ay niyakap niya yon. Nasa ganon siyang tagpo nang marinig niyang bumukas ang pinto at may naglakad papalapit sa kanya. Napag-alaman niyang isa yung nurse dahil nagsalita ito at sinabing kailangan niya ng kumain para makainom ng gamot. Pakisabi kina Lola, gusto ko silang kasabay na kumain. Kahit hindi niya nakikita ang reaksyon ng kanyang kausap, tiyak niyang nagulat ito sa sinabi niya. Simula kasi nang magkamalay siya at malamang wala na ang kanyang mga magulang, ay halos wala na siyang ibang ginawa kundi ang ipagtabuyan ang lahat at magkulong sa kanyang silid. Iginugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip ng paraan kung paano wawakasan ang kanyang paghihirap. Narinig ni Darwin na naglakad palabas ang nurse matapos marinig ang sinabi niya. Pagbalik nito ay kasama na ang kanyang lola Amelia. Tama bang narinig ko, Apo? Gusto mo raw kaming makasabay na kumain? Opo, Lola. Ang tagal na rin po kasi simula po nung huli ko kayong makasabay sa pagkain. Aba, oo. Ang tagal na nga nun, Apo. Aba, halika. Ako na ang aalalay sa'yo. Ano gusto mong kainin, Apo? May gusto ko bang ipaluto? Abay, sabihin mo lang. Hinawakan siya ng kanyang lola sa kanan niyang braso at inalalayang tumayo.
Ibinaba na muna niya ang hawak na litrato bago nagsimulang humakbang palabas ng kanyang silid. Kahit ano po, Lola, okay lang po sa akin. Gusto ko lang po ulit kayong makasabay, pati po si Uncle Edwin. Inutusan ng kanyang lola ang kasama nilang nurse na tawagin ang kanyang tiyuhin matapos marinig ang sinabi niya. Siguradong matutuwa ang Uncle Edwin mo kapag nalaman niya nga gusto mo kami makasalo sa pagkain. Isa rin yon sa sobrang nag-aalala sa kalagayan mo, Apo. Sana talaga magtuloy-tuloy na itong ganito, Apo. Salamat po sa pag-intindi at sa pag-aalala niyo po sa akin, Lola. Sige po, susubukan ko pong wag nang gumawa ng kahit na anong ikakapahama ko simula ngayon. Masaya akong marinig sa'yo yan, Apo. Mukhang unti-unti nang nagkakaroon ng kasagutan ang mga dasal namin. Magsasalita pa sanang muli si Darwin, subalit naudlot yon dahil sa pagdating ng kanyang tiyuhin. Teka, totoo ba talaga itong nakikita ko o nananaginip lang ako? Hindi nga rin ako makapaniwala, Edwin, na lumabas siya ng kanyang silid. At hindi lang yon, gusto niya raw tayong makasalong kumain. Aba talaga? Sinabi mo yun, Darwin? Ayos yan. Oh, ano pang hinihintay natin kung ganon? Bago pa magbago ang isip nitong pamangkin ko. Pagkasabi nun, ay hinawakan siya ng tiyuhin sa kaliwang braso at inalalayang maglakad hanggang sa makarating sila sa kusina. Inalalayan siya nitong makaupo. Ilang sandali pa ay magkakaharap silang kumain. Kumain ka lang ng kumain, Apo ko, ha? Ang laki ng ipinayat mo. Halos butot balat ka na. Oh, etong mansanas, oh. Hindi ba'y paborito mo ito? Hinawakan ng matanda ang kamay niya at inilagay roon ang prutas. Salamat po, Lola. Kumakain po ba kayo? Ako lang ata po ang kumakain, ah. Tapos na akong sumubo, Apo. Konti lang dahil bawal naman ako kumain ng marami. Hindi na muling umimik si Darwin, kaya namayani ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Makalipas ang ilang minuto, binasag yon ng kanyang Uncle Edwin. Darwin, gusto bang magpahangin sa labas pagkatapos kumain, ha? Sasamahan kita. Punta tayo sa paboritong tambayan dito sa asyenda. Maganda yon para kahit papano makalanghap ka ng sariwang hangin. Hindi na po muna siguro, Uncle Edwin. Wala rin naman po akong nakikita eh. Aba, problema ba yun? Di sasabihin ko sa'yo ang lahat ng naroon. Detalye ko pa sa'yo isa-isa. O ano, ayos ba yun? Kahit papano ay nakaramdam ng pananabik si Darwin dahil sa sinabing yun ng kanyang tiyuhin. Sige po, Uncle Edwin. Gusto mo na bang makakita ulit, Apo? Sabihin mo lang, magpapahanap kagad ako ng donor. Hindi na po, Lola. Kawawa naman po yung taong yun kung siya naman po ang mabubulag. Lola, kung alam niyo lang po, mahirap po mawalan ng paningin. Hindi yun ang unang beses na tinanong siya ng ganon ng kanyang lola. Matagal na siya nitong kinukumbinsi na sumailalim sa eye transplant, subalit ayaw niya. Hindi niya kayang tanggapin na merong taong mabubulag para lang makakita siya. Kahit pa sabihin may sapat namang kabayaran, hindi niya pa rin kayang sikmurain. Ikaw ang bahala, Apo. Ngunit kapag nagbago ang isip mo, sabihin mo lang kagad kay Lola, ha? Para rin naman sa'yo yun, Apo. Hindi na muling nagsalita si Darwin. Sa halip ay ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain. Nang matapos siya, sinamahan siya ng kanyang tiyuhin na magpahangin sa labas. Oh, nandito na tayo. Ang ganda ng langit. Maaliwalas. Ang ganda pala rito. Bukod sa maraming ligaw na bulaklak, kitang-kita pa ang paglubog ng araw. Kaya pala,
Ang hilig mong tumambay rito noon eh. Opo, Uncle. Ang ganda po kasing tignan ng paligid. Lalo na po kapag papulubog po ang araw. Simula ngayon, sasamahan na kitang tumambay rito. Sa susunod, magdadala na ako ng pagkain. Maganda rin mag-picnic dito. Biglang nakaramdam ng lungkot si Darwin dahil sa narinig na sinabi ng kanyang tiyuhin. Bakit, Darwin? May nasabi ba akong hindi maganda? Sunod-sunod na umiling si Darwin. Wala po, Uncle. May naalala lang po ko. Papalubog na po ba ang araw? Habang sinasabi yon, ay naglalaro sa isip ni Darwin ang isang eksena kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang at masaya silang nagpipiknik sa lugar na yon. Oo, papalubog na, Darwin. Nang marinig ang sinabing yon ng kanyang Uncle Edwin, ay naupo siya sa damuhan at humarap sa parte kung saan alam niyang naroon ang papalubog na araw. Makalipas ang ilang segundo, ay naramdaman niyang umupo sa tabi niya ang tiyuhin at inakbayan siya nito. Hinintay nilang tuluyang lumubog ang araw bago siya nagyayang umuwi. Sa pintuan pa lang ay kagad siyang sinalubong ng kanyang lola. Darwin, apo, kumusta ang pamamasyal niyo? Ayos lang po, Lola. Parang nakita ko na rin po ang buong paligid dahil sinasabi po sa akin lahat ni Uncle Edwin ng mga nakikita niya. Abay, mabuti naman kung ganon. O ano, apo? Nagugutom ka ba? Nagpapaluto ko ng paborito mong ulam. Busog pa po ako, Lola eh. Gusto ko na po munang magpahinga. O sige, apo. Magsabi ka lang kapag nagugutom ka na, ha? Opo, Lola. Salamat po. Ihahatid ko na po si Darwin sa kwarto niya, Mama. Hayaan po muna natin siya makapagpahinga. Pagkasabi nun, ay hinawakan siya nito sa isang braso at muling inalalayang maglakad hanggang sa makarating sila sa kanyang silid. Inalalayan siya nitong makahiga at kinumutan. Uncle Edwin, salamat po sa pagsama po sa akin na magpahangin. Wala yun. Sabihin mo lang sa akin kapag gusto mo ulit magpunta ron, ha? O sige na, magpahinga ka na. Nasa labas lang kami. Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Opo, salamat po ulit, Uncle. Simula ng araw na yon, ay napagpasya ni Darwin na unti-unting tanggapin ang masakit na katotohanang wala na talaga ang kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na siya madalas magmukmok. Palagi na siyang sumasabay sa pagkain at hindi niya na pinahihirapan ang dalawang nurse na painumin siya ng gamot. May mga oras pa rin na parang may bumubulong sa kanya na muling saktan ang sarili. Subalit napapagtagumpayan niya yung labanan. Nang matiyak niya sa kanyang sarili na kaya na niyang mag-isa, ay kinausap niya ang kanyang lola at sinabi na hindi na niya kailangan ng nurse na mag-aalaga at magbabantay sa kanya. Aba, teka. Sigurado ka ba, apo? Opo, Lola. Kaya ko na po ang sarili ko. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Hindi na po ako ulit gagawa ng kung ano. Kung alam mo lang, apo, sobra ako natutuwa na unti-unti ka nang bumabangon. Tumatanda na ako masyado, apo, nitong mga nakaraan. Ang dami ko nang nararamdaman. Bago ko mawala sa mundong ito, gusto kong makita na sana maayos ang kalagayan mo. Lola, wag po kayong magsalita ng ganyan. Para naman po kayong namamaalam eh. Apo, may gusto sana akong hilingin sa iyo. Mapapanatag lang kasi ang loob ko sa oras na mangyari yon. Ano po ba yun, Lola? Hinawakan muna ng matanda ang mga kamay niya bago sumagot. Apo, pumayag ka na magpa-eye transplant. May nahanap na kaming donor. Naghanap po kayo ng donor, Lola? Ang totoo niya na po,
Ang tagal ko nang nagpapahanap pero wala kaming nakita. Kahapon may lumapit sa amin. Sinabi niya na porsigido siya maging donor dahil kailangan niya ng pera para mapa-opera ang tatay niya. Ayoko masayang ang pagkakataon na yon na muli ka makakakita po. Kaya sana ay pumayag ka na. Ayoko po, Lola. Kawawa naman po yung taong sinasabi niyo kung siya naman po mabubulag. Kaya ako pumayag sa gusto niya dahil nagmamakaawa talaga siya sa akin. Kailangan niya raw yung perang yon. Kaya pumayag ka po. May maliligtas tayong buhay. Kapag pumayag po ako, may mawawalan naman po ng paningin. Ayoko po, Lola. Mahirap maging bulag. Mahirap maging bulag, pero mas mahirap mawalan ng magulang. Sa tingin ko, mas gusto ng taong yun na mabulag siya kaysa mawalan ng tatay. Hindi nakaimik si Darwin. Tama ang lola niya. Mas masakit ang mawalan ng magulang. Kung ayaw mo talaga, abay hindi na kita pipilitin. Teka, Lola. Pumapayag na po ako. Hindi ko po gagawin ito dahil gusto ko po makakita. Gagawin ko po ito dahil ayaw ko po mawalan siya ng magulang. Magaling, Apo. Magandang desisyon yan. Matutulungan nila tayo at matutulungan din natin sila. Kailan po magaganap ang operasyon ko, Lola? Dapat po sa lalong madaling panahon para mapa-opera po kagad ang tatay niya. Sa linggo, Apo. Sa linggo. 3 araw mula ngayon. Okay po, Lola. Hay, sa wakas. Makakakita ka na ulit, Apo. Sa oras na mangyari yon, doon pa lamang ako mapapadatag. Pagsapit ng linggo, 8:00 pa lang, ay binabaybay na nila ang kahabaan ng kalsada papunta sa ospital. Nakasakay sila sa kotse. Nasa likuran sila ng kanyang lola at si Uncle Edwin, ang nagmamaneho. Sa kalagitnaan ng biyahe ay may tumawag sa kanyang lola. Anong sinabi mo? Nabangga! Natigilan si Darwin sa kanyang narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kuryosidad kung sino ang kausap ng kanyang lola sa kabilang linya at kung sino ang tinutukoy nitong nabangga. Magsasalita sana siya, subalit naunahan siya ng kanyang Uncle Edwin. Anong meron, Mama? Bakit parang gulat na gulat ka? Patay na si Sinag. Nasagasaan daw habang patawid sana sa ospital. Ano po? Sino po si Sinag, Lola? Siya ang donor mo, Apo. Katatawag lang sa akin ni Doc. Hindi na raw umabot sa emergency room si Sinag. Napaawang ang mga labi ni Darwin dahil sa gulat. Bigla siyang naubusan ng sasabihin. Ang sama naman ng balitang yan. Bakit naman sa dinabi-dami ng tao sa mundo, sisinag pa? Paano ngayon yung eye transplant ni Darwin? Ang kaninang pagkabigla ni Darwin ay napalitan ng lungkot. Hindi siya nalulungkot para sa sarili. Nalulungkot siya dahil sa isiping may isang taong nawala. Isang anak na mapagmahal sa kanyang ama. Magsasalita sana siya, subalit naudlot yun dahil sa biglaan nilang paghinto sa gitna ng kalsada. Dahil hindi niya yun inaasahan, nawalan siya ng balanse at nasubsob. Ganon din yata ang nangyari sa kanyang lola dahil narinig niya itong dumaing, halatang nasaktan. Lola? Lola, ayos ka lang ba? Ang kailan na po nangyari? Habang nagsasalita, ay kinapa niya sa kanyang tabi ang matanda. May humarang sa atin. Po? Humarang? Bakit daw po? Hindi nasagot ang tanong ni Darwin nang maramdaman niyang bumukas ang pinto sa tabi niya at may biglang humawak sa kanya at hinila siya palabas. Anong kailangan niyo sa apo ko? Baka walang hiya kayo! Bitiwan niyo siya! Huwag niyo siyang sasaktan! Nang marinig nga ang sinabing yun ng kanyang lola, ay dun niya lang napagtanto
kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Mga masasamang loob ang humarang sa kanila at gusto siyang kuhanin. Bitiwan niyo ako! Anong kailangan niyo sa akin? Nagpupumigla si Darwin sa pagkakahawak sa kanya. Tumigil lang siya nang umalingaw-ngaw ang isang putok. Binalaan siya ng lalaki na ang susunod na putok ng baril ay sa lola o sa uncle na niya tatama kapag hindi siya sumama ng maayos. Kaya naman napilitan na lamang siyang kumalma. Huwag niyo po silang sasaktan. Sasama po ako sa inyo. Saan niyo dadalhin ang apo ko? Ano bang kailangan ninyo? Pera! Kahit magkano ibibigay ko, huwag niyo lang siyang sasaktan. Yun ang huling mga katagang narinig ni Darwin dahil isinakay na siya ng mga lalaki at biglang pinukpok ng baril sa batok. Dahilan para mawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na walang malay. Nagising na lang siya dahil sa ingay na naririnig niya. Nasa loob pa rin siya ng sasakyan at nakatali ang mga kamay at paa. Napaatras siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sino kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Mabuti naman at gising ka na. Natigilan si Darwin. Pamilyar ang boses na yon na kanyang narinig. Uncle? Uncle Edwin? Ikaw po ba yan? Ako nga, Darwin. Buti naman at kilala mo ang boses ko. Uncle, ano pong ginagawa niyo rito? Baka kung ano pong gawin nila sa'yo. Umalis ka na, Uncle. Huwag niyo na po akong subukang iligtas. Hindi naman ako nandito para iligtas ka. Bakit po kayo nandito, Uncle? Dinukot din po ba kayo? Nasagot ang mga katanungan ni Darwin nang marinig niyang may lumapit sa kanila at tinawag na boss ang tsuhin niya. Uncle Edwin? Ano pong ibig sabihin nito? Bakit ka po nila kilala? Dahil ako lang naman na nag-utos sa kanila na dukutin ka, Darwin. Ha? Bakit naman po? Dahil sagabal ka sa mga plano ko. Kasalanan mo rin naman ito eh. Kung sana, nanatili ka na lang sa dati mong kalagayan kung saan puro pagpapakamatay ang ginagawa mo. Hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang kaso lang, biglang gusto mong gumaling at makakita. Kaya wala akong mapagpipilian kundi ang iligpit ka. Hindi ko po maintindihan. Bakit ginagawa mo to, Uncle Edwin? Alam ba ito ni Lola? At bakit ko naman ito ipapaalam sa kanya, Aber? Kapag nawala ka, wala na siyang magagawa kundi iwan sa akin ang lahat ng kayamanan niya. Kayamanan? Ibig sabihin, kaya mo to ginagawa dahil gusto mo maangkin ang mga ari-arian ni Lola? Hindi ko alam na ganyang kapalang tao, Uncle. Ang buong akala ko pa naman ay mabait ka. Nagkamali pala ako ng akala sa'yo. Isusumbong kita kay Lola para ipakulong ka niya. Yun ay kung makakauwi ka pa. Sa tingin mo ba'y makakatakas ka pa? Matutulad ka sa mga magulang mo. Nagulat si Darwin sa sinabing yun ng kanyang tsuhin. Anong ibig mo sabihin, Uncle? Sa tingin mo ba talaga, aksidente nangyari? Hindi aksidente yun. May inutusan ako para banggain kayo. Biglang nagngit-ngit sa galit si Darwin matapos malaman ang revelasyon na yon mula sa bibig ng kanyang tsuhin. Hayop ka! At sama mo, Uncle Edwin! Kriminal! Mamamatay tao! Mamamatay tao! Sige, tumigil ka. Ang dami mong satsat. Sige na, i-dispatcha niyo na yan. Aray! Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Darwin habang nagpupumiglas at humihingi ng tulong. Patahimikin niyo na nga yan. Baka may makarinig eh. Tulong! Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako!
Hindi na natapos pa ni Darwin ang iba niyang sasabihin dahil biglang nilagyan ng tape ang bibig niya. Kasunod nun ay naramdaman niyang binuwat siya ng mga ito at inilagay sa loob ng isang masikip na lugar. Kinapaka pa niya ang kinaroroonan at napagtanto niyang isa yung malaking drum na lata. Tinangka niyang makalabas, subalit may humawak sa ulo niya at pilit siyang ipinasok sa loob. Wala siyang nagawa ng isara ng mga ito ang drum at nakulong na siya ng tuluyan sa loob. Makalipas ang ilang segundo, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at napaigik siya sa sakit nang maramdaman niyang may bumaon sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nun, naramdaman niyang bumubulusok siya pababa. May narinig siyang ingay. Tunog yun ng pagbagsak niya sa tubig. Napaiyak na lang si Darwin sa kawalan ng pag-asa matapos niyang mapagtanto na unti-unting napupuno ng tubig ang loob ng drum na kinaroroonan niya. Kahit magawa niyang makawala sa pagkakatali, malabo pa rin siyang makalabas ng buhay dahil sa tama niya ng baril at bukod doon, selyado sa labas ang takip ng drum. Huminto si Darwin sa pag-iyak at tinanggap ang masalimuot na pagtatapos ng kanyang buhay. Nararamdaman niyang hindi na siya magtatagal dahil bumibilis na ang paghinga niya. Bukod doon, namimigat na rin ang kanyang mga talukap. Gusto nang pumikit. Bago tuluyang magsara ang kanyang mga mata, ay may narinig siyang sunod-sunod na tahol ng aso. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Nagising si Darwin sa pangangalaga ng isang medyo may edad ng lalaki na nagngangalang Doming. Si Doming ay isang manggagamot, biyasa sa paggamit ng mga halamang gamot at marami rin siyang alam tungkol sa mahihiwagang bagay na mula sa kalikasan. Huwag ka munang magkikikilos. Hindi pa masyado magaling ang sugat mo. Baka mamaya ay dumugo ulit yan. Marami pong salamat sa pagliligtas niyo po sa akin. Ang buong akala ko po, katapusan ko na. Wala kang dapat ay pagpasalamat sa akin, anak. Kahit naman siguro sino, gagawin din ang ginawa ko. Nagkataon lamang na ako nakakita ng mga pangyayari. Sino ba mga taong yon at gusto kang patayin? Si Uncle Edwin po ang isa sa kanila. Siya po nag-utos na dukutin ako. Tama ba narinig ko? Uncle, ibig sabihin tiyuhin mo mismo nagpadukot sa'yo. Abay bakit? Sa anong dahilan? Dahil gusto niya po masolo ang kayamanan po ni Lola. Agawan sa kayamanan palang dahilan. May mga ganyan din pala talagang pangyayari sa totoong buhay. Akala ko sa pelikula lang yon. Kung ganon, ay galing ka pala sa mayamang pamilya, iho. Wala naman po akong interes sa pera at yaman. Gusto ko lang po ng masaya at kompletong pamilya. Pero malabo na pong mangyari yon. Muling nabuhay ang galit sa dibdib ni Darwin matapos niyang maalala ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin. Ni minsan, hindi pumasok sa isip niya na sinadya ang aksidenteng nangyari sa kanila noon. Maayos ang pakikitungo ng Uncle Edwin niya sa kanya at sa mga magulang niya, kaya hindi niya akalain na may binabalak pala ito. Pakitang tao lang pala ang kabaitan nito sa kanya. Dahil ang totoo, masahol pa sa demonyo ang ugali nito. Anong balak mo ngayon? Delikado kung lalantad ka kagad. Hindi mo alam kung sino pa mga kasabwat niya. Magpagaling ka na muna bago ka magplano kung ano ang akbang na gagawin mo. Mahirap magpadalos-dalos iyo. Maaaring nakaligtas ka nga ngayon, pero baka sa susunod, hindi na. Yun nga rin po ang iniisip ko. Mahihirapan ako lumapit kay Lola para sabihin po ang totoo. Kung sa mga pulis naman po ako lalapit, baka mamaya po may kasabwat din po siya ron. Kaya pag-isipan mo muna ng maigi ang mga gagawin mo. Opo, Mang Doming. May isa pa pala tayong problema. Ano po yun? Noong nakaraang gabi,
Nakita ko yung mga taong yun sa ilalim ng tulay. Sa tingin ko hinahanap nila ang bangkay mo. Sa oras na wala silang makita, paniguradong magdududa yon na baka buhay ka pa. Natitiyak ko na hahanapin ka nila sa mga malalapit na bahay at lugar. Kung ganun po, nanganganib din po pala kayo. Sigurado po kung pati kayo ay madadamay sa oras na makita nila ako rito. Hindi ko na po hihintay na mangyari yon. Aalis na po ako agad. Nandito tayo sa gitna ng gubat iyo. Malayo sa mga bahay, kaya malabo nila tayong mahanap kagad. Sa oras na hindi ka nila mahanap sa mga karatig baryo, doon pa lang nila maiisip na baka dito ka sa gubat nagtatago. Ngunit bago mangyari yon, tsak na magaling ka na, kaya kaya mo nang tumakas. Nagtaka si Darwin sa kanyang narinig. Gubat? Nasa gitna po tayo ng gubat? Dito po kayo nakatira? Hindi iyo, dito lang kita dinala dahil alam kong una nilang hahalugugin ng kabayanan sa oras na hindi nila makita ang iyong bangkay. Ganun po ba? Marami pong salamat kung ganun. Teka, may isa pang problema. Meron pa po. Ano po yun? Hindi ligtas ang manatili rito sa gubat. May mga aswang na pagala-gala rito at binibiktima ang sino mang napapadpad dito. At sino mang naliligaw rito ay hindi na muling nakakalabas pa ng buhay. Ilang segundong natahimik si Darwin bago nagawang makapagsalita. Ano? May aswang po dito? Tama ka, Darwin. Kaya isa yon sa posibleng maging dahilan kung bakit ka magiging ligtas sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa'yo. Dahil baka matakot sila na pumasok dito. Kung pumasok man sila, baka matulad lang sila sa mga taong bigla na lamang nawala sa gubat na ito. Ibig niyo pong sabihin, kung mananatili po ako rito, posible ako makaligtas sa mga taong gustong pumatay sa akin. Pero hindi sa mga aswang. Natumbok mo. Pero hanggat hindi ka lumalabas sa kubo na ito, hindi ka nila magagalaw. May pangontra akong inilagay sa bawat sulok ng kubo na ito, kaya hindi sila makakalapit. Ganon din naman ako. May daladala akong pangontra, kaya hindi nila ako malalapitan. Ngayon ko lang po nalaman na totoo po pala ang mga aswang. Totoo sila, Darwin. At hindi mo gugustuhin na makita ang itsura nila. Masyadong nakakatakot. Manong Doming, ano po bang klaseng pangontra ang tinutukoy nyo? Pwede ko po bang malaman? Hinawakan ni Mang Doming ang kamay niya at may inilagay doon. Isa yung maliit na bote na tila may laman na kung ano. Langis ang laman niyan, iyo, at may halong abo ng sinunog na buntot ng pagi. Mabisang pangontra at panlaban sa mga aswang. Subok niyo na po ba to, Mang Doming? Tsaka, hindi po ba kayo natatakot na baka may aswang na bigla na lamang pong umatake sa inyo? Subok ko na ito. Kung hindi totoo ang bisa nito, matagal na sana ako naging hapunan ng mga aswang dito sa gubat. Baka nga pati ikaw, baka nilantakan ka na rin nila. Nasa paligid lang sila, Darwin. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas sa kubo na ito. Teka po, Mang Doming, iiwan niyo po ba ako rito? Palagi naman kitang iniiwan dito kahit nung wala ka pang malay. Nagpupunta lang ako rito para silipin ka. May pinagkakaabalahan kasi ako. 2 linggo nang nawawala ang aking anak. Ah, may anak po pala kayo. Bakit po siya nawawala? Baka po napadpad po siya rito sa gubat. Hindi niya yun gagawin dahil alam niyang magagalit ako. Nakabihis siya nung araw na nagpaalam siya sa akin. Ang sabi niya sa akin meron lamang siyang pupuntahan. Pero yun na nga, hindi na siya nakabalik. Nung gabing iniligtas kita, kaya nandun ako sa lugar na yon dahil hinahanap ko ang anak ko. Hanggang ngayon po ba wala pa rin po kayong balita sa kanya? Baka naman po, nasa bahay po ng barkada niya.
Hindi gawain ng anak ko na makitulog sa ibang bahay. Halos hindi nga yun lumalabas ng bahay eh. Mahirap po mawalan ng mahal sa buhay. Sana po, mahanap niyo na po siya. Hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Kung saan na ako nakarating pero hindi ko pa rin siya makita-kita. Siya na lang ang meron ako, Darwin. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Mang Doming, lakasan niyo lang po ang loob niyo at ihanda po ang sarili sa posibleng resulta kung bakit hindi pa rin po siya nakakauwi. Ang tagal po ng 2 linggo. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Hanggat hindi ko nakikita kung nasa ng katawan niya, hindi ako mawawala ng pag-asa. Baka kung nasan lang siya, tinihintay na dumating ako para iligtas siya. Magkahalong awa at paghanga ang naramdaman ni Darwin habang nakikipag-usap siya kay Mang Doming. Humahanga siya sa pagiging ama nito at sa kabilang banda naman, naaawa siya dahil halatang sobra itong nag-aalala para sa anak. O paano? Maiwan na muna kita rito. Babalik ako bukas ng umaga. Yung bilin ko sa iyo ha. Huwag kang lalabas dito, lalo na kapag gabi. Bagamat nakaramdam ng takot, hindi niya yon ipinahalata. Gusto niya itong pigilan na huwag siyang iwan. Subalit mas kailangan itong hanapin ang anak. Ayaw niya namang maging makasarili. Opo, Mang Doming. Tatandaan ko po ang lahat po ng bilin niyo po sa akin. Mag-iingat po kayo. Sana po, mahanap niyo na po ang anak niyo. Wala nang natanggap na sagot si Darwin. Sa halip, mga yabag na papalayo at pagbukas sara ng pinto ang kanyang narinig. Pagsapit ng gabi, nagsimulang kabahan si Darwin. Bagaman wala siyang nakikita, malakas ang pakiramdam niya na may kung anong nagmamatsyag sa kanya mula sa labas ng kubo. Mas lalong tumindi ang takot na kanyang nararamdaman nang makarinig siya ng mga kaluskos. Sa kabila ng nararamdamang takot, pinilit niyang maging kalmado. Naiga siya sa papagsasaig, pumikit at taimtim na nagdasal. Kinabukasan, nagising si Darwin sa ingay ng huni ng mga ibon sa paligid. Laking pasasalamat niya dahil lumipas ang buong magdamag na walang nangyari sa kanya. Dahil doon ay naniwala siya sa mga sinabi sa kanya ni Mang Doming na mananatili siyang ligtas kung nasa loob lang siya ng kubo. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang matanda. Ibinigay nito sa kanya ang dala nitong pagkain. Mang Doming, ano pong balita? Buong magdamag akong naganap, pero bigo na naman akong makita siya. Aalis ulit ako ngayon para maganap. Sumaglit lang ako rito para dalang ka ng pagkain. Kumusta naman ang tulog mo? Ayos naman po. Mukhang magdamag ka nilang inabangan sa labas. May nakita akong mga bakat ng kuko sa mga puno na malapit lang dito sa kubo. Sino pong nila? Mga aswang po. Kaya po pala may mga kaluskos po ako naririnig kagabi. Tama ang desisyon mong wag lumabas. Hindi po ba tao rin po mga aswang? Hindi niyo po ba kilala kung sino sila? Sa dami ng tao rito sa lugar natin, mahirap tukuyin kung sino ang mga aswang. Pwera na lamang kung iisa-isahin mo silang tititigan sa mata. Bakit po kailangan titigan sa mata? Madaling malaman kung aswang ang isang tao kapag tinitigan mo siya ng malapitan sa mga mata. Kapag baliktad ang refleksyon mo sa mga mata nila, ibig sabihin, aswang ang tao na yon. Wala po ba kayong ideya sa isip o kahit hinalaman lang kung sino po ang aswang dito sa lugar natin? Wala pa. Ayoko silang paglaanan ng oras at atensyon. Magugulo lamang ang buhay ko kapag ginawa ko yon. Baka mapahamak pa ang anak ko kapag nagkataon. Sa bagay, tama po kayo. Sapat nang hindi nila kayo kayang lapitan o saktan. Pero hindi po kaya nabiktima nila ang anak nyo? Baka sakali lang po. Malabong mangyari yon.
Dahil may daladala rin palaging pangontra ang anak ko tuwing aalis siya ng bahay. Ang masaklap lang, ang pangontrang yon ay mabisa lang sa mga aswang, hindi sa mga taong may masasamang loob. Unti-unti na nga ako nawawala ng pag-asa na makikita ko pa siyang buhay. Gusto ko po sanang pagaanin po ang loob nyo. Pero hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi po biro ang pinagdaraanan nyo ngayon. Maiwan na kita ulit. Hindi ako pwedeng tumigil sa paghanap. Hindi hanggat hindi ko siya nakikita. Naiintindihan ko po. Mag-iingat po kayo palagi, Mandomeng. Ikaw rin, Iyo. Tandaan mo mga bilin ko sa iyo, ha? Pagkasabi nun, ay mga yabag na papalayo na ang sumunod niyang narinig. Muli, naiwan na naman siyang mag-isa sa gitna ng gubat. Naging kabagot-bagot para kay Darwin ang pagtakbo ng oras. Wala siyang ginawa, kundi ang mahiga. Nang sumapit ang gabi, muli na naman niyang narinig ang mga kaluskos sa labas. Muli, nilabanan niya ang nararamdamang takot at pinilit niya na lang ulit na matulog. 3 araw ang mabilis na lumipas. Lihim na nagtaka si Darwin dahil hindi pa rin nagpupunta si Mang Domeng. Medyo nakakaramdam na siya ng gutom dahil 2 araw na siyang hindi kumakain. Inisip niyang baka natagpuan na nito ang anak, kaya naging abala. Isang hapon, habang tahimik siyang nakaupo sa papag, ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa loob ng kubo. Nakapagtataka yon dahil hindi niya naman narinig na bumukas ang pinto. May tao ba dyan? Sinong nariyan? Magsalita ka! Ako si Silas. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Humarap si Darwin sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Matagal na kitang pinagmamasdan. Ngayon lang ako naglakas ng loob na lumapit sa'yo. Napansin ko kasi na hindi ka pa kumakain simula kahapon. Kaya naisip kong bigyan ka na makakain. Teka, sagutin mo muna ang tanong ko. Paano ka nakapasok dito? Hindi ko naman narinig na bumukas ang pintuan. Oo nga pala. Hindi mo nga pala ako nakikita. Kaya marahil nagtataka ka kung paano ako nakapasok. Gusto mo bang tulungan kitang makakita? At paano mo naman gagawin yon? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay narinig niya itong nagsalita ng lengguwahe na hindi niya maintindihan. Kasunod nun, ay naramdaman niyang may kung anong malamig na bagay ang dumampi sa mga mata niya. Napapikit siya at nang muli siyang magmulat, ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil nakakakita na siya. Nang dumako ang tingin niya sa kausap, ay nagulat siya sa itsura nito. Teka! Hindi ka tao! Ang nilalang na nasa kanyang harapan ay nakasuot ng kumikinang nakasuotan. May matutulis na tenga, puting-puti ang balat at mahaba ang gininto ang buhok. Isa kong engkanto. Abiyang ang tawag sa mga katulad ko. Huwag kang matakot. Hindi ako masama. Ano ang iyong pangalan? Ako po si Darwin. Mabait ka ba talaga? Baka mamaya kung ano ang gawin mo sa akin. Mabait kami sa mga taong mababait, Darwin. Mabait ka naman, hindi ba? Mukha ba akong masamang tao sa paningin mo? Hindi, Darwin. Kaya nga kita tinutulungan. Binigyan siya ng pagkain at prutas ni Silas at tinanggap naman niya yon nang walang pag-aalinlangan. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Darwin ay nakahanap siya ng kaibigan sa katauhan nito. Maraming salamat sa pagkain, Silas. Pasensya ka na kung pinag-isipan kita ng masama kanina, ha? Wala yon. Normal lang naman sa isang tao ang matakot kapag nakakita ng engkanto. Hindi naman nakakatakot ang itsura mo eh. Magbihis ka lang ng katulad sa amin. Iisipin kagad ng mga makakakita na tao kan talaga.
Parang ganito ba? Pagkasabi nun, umikot ito at pagkatapos ay biglang nag-iba ang itsura. Naging isa itong ganap na tao. Namangha naman si Darwin sa kanyang nasaksihan. Ang galing! Kaya niyo rin palang mag-anyong tao. Isa yan sa kakayahan namin, Darwin. Subalit kalahating araw lang ang kaya naming itagal. Bilang isang tao. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, babalik na kami sa tunay naming anyo. Bakit nga pala nandito ka at nag-iisa? Delikado ang gubat na ito para sa mga normal na tao na kagaya mo. Delikado rin kasi ang buhay ko sa labas ng gubat na to. Kaya dito ako dinala ni Mang Doming. Hindi na ako magtataka sa sinabi mong yan. Hindi hamak na mas masasama ang mga tao kaysa sa mga nilalang na nandito. Kung hindi nga lang marahil sa mga kababalaghang nangyayari rito, baka matagal na rin itong kalbo, katulad ng ibang gubat. Tama ka, Silas. May mga tao ang ubod ng sama. Kaya nilang pumatay para lang sa pansarili nilang interes. Habang sinasabi yon, ang tumatakbo sa isip ni Darwin ay ang kanyang tiyuhin. Malapit na palang dumilim. Kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian bago pa nila malaman na tumakas na naman ako. Magkikita ba tayo ulit? Sa halip na sagutin ang tanong niya, may inilabas itong gintong silbato at ibinigay sa kanya. Para sa iyo, Darwin. Hipan mo lang yan kapag kailangan mo ko. Teka, Silas. Ginto to, hindi ba? Hindi ka ba nag-aalala na baka ibenta ko lang ito? Bigay ko na yan sa'yo. Kaya nasa sayo na kung ano ang gusto mong gawin dyan. Pero sana, wag mo namang ibenta. Hindi. Nagbibiro lang naman ako. Iingatan ko to, pangako. Mabuti naman kung ganon. Aasahan ko yan. O paano? Aalis na ako. Mag-iingat ka, kaibigan. Maraming salamat ulit sa pagkain, Silas. At salamat din dahil tinulungan mo akong makakita. Ngiti lang ang isinagot sa kanya ni Silas. At pagkatapos nun, ay bigla itong naglaho sa kanyang paningin. Nang mapag-isa, tuwang-tuwa na inilibot niya ang tingin sa paligid. Nakita niya na ngayon ang itsura ng gubat na kinaroroonan niya. Noon niya lang napansin na may bintana palang nakabukas sa tabi mismo ng higaan niya. Pagsapit ng dilim, isinara niya yon at nahiga na. Habang lumalalim ang gabi, ay pinapakiramdaman niya ang paligid. Nang may marinig siyang mga kaluskos, ay nanaig ang kuryosidad niyang silipin kung ano ang meron sa labas. Lumapit siya sa may bintana at bahagyayong inangat. Nung una, wala naman siyang makitang kahit na ano, maliban sa mga sanga at dahon na isinasayaw ng hangin. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, may naispatan siyang kung anong nilalang sa taas ng isang puno. Mabilis niyang isinara ang bintana at takot na sumandal sa dingding. Bagamat madilim sa kinaroroonan ng nilalang na yon, nakatitiyak siya na sa kanya yon nakatingin. Bumalik siya sa kanyang higaan at nahiga. Malamig ang simoy ng hangin, subalit pinagpapawisan siya, dala ng matinding takot na nararamdaman. Dahil doon, magdamag siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, dumating si Mang Doming na may dalang pagkain. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang itsura ng matanda, kaya bahagya pa siyang nagulat nang mapansin niyang may malaki pala itong bukol sa kanang bahagi ng leeg nito. Gayunpaman, hindi niya pa rin pinapahalata rito na nakakakita na siya. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapunta. Nakarating ako sa kabilang bayan at doon naman naghanap. Base sa itsura nito at sa tono ng pananalita, alam na kagad ni Darwin na hindi pa rin ito nahahanap ang anak. Ayos lang po yun, Mang Doming. Naiintindihan ko naman po na mas importante po na mahanap mo siya kagad. Sa tingin mo, dapat na ba akong tumigil sa paghahanap ko sa aking anak? Hindi inaasahan ni Darwin ang tanong na yon, kaya hindi siya kagad nakasagot.
Nawawalan na ako ng pag-asa. Gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naaalala ko ang mukha niya, nabubuhayan ako ng loob. Ang mabuti pa po siguro, Mandoming, magpahinga na po muna kayo. Kahit isang araw lang po. Masyado na po atang napapabayaan niyo po ang sarili niyo dahil po sa paghahanap sa kanya. Hindi ko kayang maupo lang sa isang tabi ngayong posibleng nasa panganib o may masamang nangyari sa anak ko. Hindi naman po kayo titigil sa paghahanap sa kanya, Mandoming eh. Magpapahinga lang po kayo saglit. Isipin niyo rin po ang kalusugan niyo. Magpapahinga lamang ako, Darwin. Kapag nakita ko na siya, aalis din kagad ako. Makikisakay ako sa truck ng gulay na papunta sa ibang lugar. Baka mawala ulit ako ng ilang araw. Nagpunta lang ako rito para dalang ka ng pagkain at tignan ang sugat mo. Lumapit sa kanya si Mang Doming at itinaas ang suot niyang damit. Inalis nito ang telang nakatali sa sugat niya at nilinisan yun. Pinalitan nito ang halamang gamot na nakadikit sa sugat at pagkatapos ay muling ibinalik ang tali. Malapit na palang matuyo ang sugat mo. Ilang araw na lang, tuluyan na yang gagaling. Mandoming, maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Hanggat nandito ka pa sa gubat at hanggat hindi pa nakukulong ang mga taong gumawa nito sa'yo, hindi ka pa ligtas, Darwin. Saka mo na ako pasalamatan kapag maayos na ang lahat. Pagkasabi nun ay tumayo na si Mang Doming at nagpaalam sa kanya. Mag-iingat po kayo, Mandoming. Huwag niyo pong kalimutang kumain sa tamang oras. Susubukan ko, Darwin. O sige, maiwan na kita. Habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Mang Doming, ay nakaramdam siya ng awa para sa lalaki. Higit na mas mahirap ata ang mawalan ng anak kaysa mawalan ng magulang. Nasa ganun siyang tagpo nang biglang sumulpot si Silas. Napapitlag tuloy siya sa gulat. Ang lalim yata ng iniisip mo, ah. Ikaw pala, Silas. Naaawa lang kasi ako kay Mang Doming. Hanggang ngayon kasi, hindi niya pa rin nahahanap ang anak niya. Siya ba yung lalaking kakaalis lang? Sa itsura niya, halatang may mabigat siyang pinagdaraanan. Nagagawa niyang maglabas-masok dito sa gubat. Mukhang hindi siya basta-basta. Isa siyang manggagamot, Silas. May dala-dala siyang pangontra, kaya hindi siya nagagawang lapitan ng mga masasamang nilalang dito sa gubat, lalo na ng mga aswang. Bakit ka nga pala biglang napasulpot? Walang bantay kaya tumakas muna ako. Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Hindi naman sa ganon, Silas. Nagulat lang kasi ako eh. Maganda ba sa kaharian niyo? Maganda. Napakaganda. Kaya nga, may gustong umangkin. Sino naman? Kamag-anak niyo rin ba? Hindi, Darwin. Mga gabunan. Gusto nilang angkinin hindi lang ang kaharian namin, kundi pati na rin ang mga pinakaiingatan naming mga iyas. Pero hindi sila nagtagumpay. Anong sabi mo? Gabunan? Ano yun? Isang uri ng aswang, Darwin. Aswang? Sila ba yung tinutukoy ni Mang Doming na pag-alagala rito sa loob ng gubat? Hindi, Darwin. Higit na mas nakakatakot at mas malalakas ang mga gabunan kumpara sa mga aswang na gala na meron dito sa gubat. Ang alam ko, hindi basta-basta makikita ng kung sino lang ang kaharian yung mga engkanto. Paano kayo nagawang atakihin ng mga gabunan? Noon kasi, may magandang ugnayan ng mga abyan at mga gabunan. Dahil doon, malaya silang nakakalabas-masok sa kaharian namin. Subalit isang gabi, bigla na lang nila kaming sinugod. Mabuti na nga lang at hindi sila nagtagumpay. Hanggang ngayon nga, biyag pa rin namin ang ilan sa kanila kasama na ang dati nilang pinuno. Hindi makapaniwala si Darwin sa kanyang narinig. Pakiramdam niya, mistula siyang nakikinig ng isang kwento sa pelikula. Mabuti na lang pala, Silas, at hindi sila nagtagumpay. Mabuti na lang talaga
Dahil kung nagtagumpay sila, baka pati ang mundo niyong mga tao ay naapektuhan sa kasamaan nila. Kung banta ang mga gabunan sa inyo, bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa rin pinapatay ang mga bihag nyo? Dahil alam namin magagamit din namin sila sa oras ng kagipitan. Hanggat may gabunan na nabubuhay dito sa labas, nanganganib pa rin kami. Maaari kasing humaharap lang sila ng pagkakataon para umatake. Pero malabong mangyari yun, hindi ba Silas? Pwera na lamang kung papapasukin nyo sila sa kaharian nyo. Hindi malabong mangyari yon, Darwin. Lalo na kapag nangyari ang isa sa pinakakinatatakutan namin. Napuno ng pagtataka ang isip ni Darwin. Magtatanong sana kung ano ang tinutukoy nito. Subalit naudlot yon dahil bigla na lang itong napasapo sa dibdib. Kailangan ko nang bumalik. Tinatawag na ako. Paalam na muna. Pagkasabi nun ay bigla itong naglaho. Naiwan siyang tulala at maraming katanungan. Kinagabihan ng araw na yon, habang nakahiga, may naulinagan na ingay si Darwin mula sa labas. Iba yon sa kaluskos na madalas niyang naririnig. Sumilip siya sa bintana at bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib nang may maispatan siyang mga lalaking papalapit sa kinaroroonan niya. Malakas ang kutob niya na mga tauhan yon ng kanyang Uncle Edwin. Makalipas ang ilang minuto, nasa harapan na ng kubo ang mga yon. Halos pigil niya ang kanyang paghinga dahil sa matinding takot na nararamdaman. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya mula sa bulsa. Ang silbatong ibinigay sa kanya ni Silas at hinipan yon. Kagad na sumulpot sa tabi niya ang kaibigan. Hinawakan siya nito sa balikat at sinenyasan siyang tumahimik. Bumukas ang pintuan ng kubo at 3 armadong lalaki ang pumasok. Laking pagtataka ni Darwin dahil dinaanan lang siya ng mga ito. Subalit nakita ng mga ito ang suot niyang damit nung araw na dinukot siya ng mga ito. Isa sa 3 lalaki ang nagsabi na hanapin siya sa paligid. Kasunod nun ay sabay-sabay na lumabas ang mga ito. Lumapit sa kanya si Silas at bumulong. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo nakikita. Sino ang mga yan? Mga tauhan ni Uncle Edwin. Gusto nila akong iligpit. Ang lakas ng loob nilang pumasok dito sa gubat. Hindi ata nila alam ang panganib na naghihintay sa kanila. Inilang hakbang ni Darwin ang pagitan niya sa bintana nang may marinig siyang sunod-sunod na sigaw mula sa labas. Pagsilip niya, nakita niyang isa-isang inatake ng mga maiitim na nilalang ang grupo ng kalalakihan na naghahanap sa kanya. Napuno ng nakakahilakbot na sigawan at pagdaing ang paligid. Narinig pa ni Darwin ang tila paglaganit ng mga laman na humiwalay sa buto. Makalipas ang ilang minuto, tumahimik ang paligid at tanging makikita na lang ay ang mga nakahandusay na katawan at bigla na lang hinila papunta sa dilim. Nakita mo? Ganyan ang mangyayari sa'yo sa oras na lumabas ka dito. Anong klaseng mga nilalang yun, Silas? Yawa ang tawag sa kanila. Isang uri ng aswang na nasa ilalim ng lupa nakatira. Hindi mo sila makikita kapag aatakihin ka dahil kapag umaahon sila sa lupa, sa itaas na mga puno sila nananatili. Magugulat ka na lang dahil bigla ka na lang nilang tatalunan. Hindi ba kayo nababahala na baka bigla nila kayong atakihin? Hindi, Darwin. May angking lakas at bilis ang mga yawa, pero hindi sila banta sa amin. Alam nilang wala silang kalaban-laban sa amin. Hindi ko gusto ang ginagawa nilang pagpatay. Subalit sa kabilang banda, ayos na rin yun para hindi makalbo ang gubat na ito. Kawawa naman ang mga taong nabibiktima nila. Mas maraming tao magiging kawawa sa oras na makalbo ang kagubatan na ito. Lahat maaapektuhan. Kayong mga tao, kaming mga engkanto, at pati na rin ang mga hayop na nakatira rito. Nawalan ng imik si Darwin matapos niyang matansya ang sinasabing yun ni Silas. Tama ang kaibigang engkanto. Malaking kawalan kapag ang gubat
ang nawala. Ligtas ka na, Darwin. Pwede ka na magpahinga. Maraming salamat sa pagdating mo, Silas. Walang anuman. Balik na ulit ako sa kaharian. Nang mapag-isa, ay muling bumalik ang nararamdaman niyang takot. Hindi pala talaga siya makakalabas ng buhay sa oras na lisanin niya ang gubat na yon. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Hindi pa rin napapadpad si Mang Doming sa gubat. Laking pasasalamat na lamang ni Darwin dahil nariyan palagi si Silas para bigyan siya ng pagkain. Umabot ng 2 linggo bago muling nagpakita si Mang Doming. Muli na namang nahabag si Darwin dahil mas lalo itong nangayayat. Bukod doon, bakas din sa mukha nito ang matinding pagod. Mang Doming, ayos lang po ba kayo? Ano na pong balita? Sa halip na sagutin ang tanong niya, nagulat si Darwin nang bigla na lamang itong humagulgol. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng pinagdaraanan nito. Wala na ata talagang pag-asa. Nabakita ko ang aking anak. Kung may nangyari mang masama sa kanya, kahit ang bangkay niya man lang sana ay makita ko. Para mabigyan ko man lang siya sana ng maayos na burol at libing. Habang nagsasalita, ay yumuyugyug ang mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Nilapitan niya ito at hinaplos-haplos sa likod. Alam niyo po, Mang Doming, napakaswerte po ng anak niyo dahil may tatay po siyang katulad niyo. Kung nasan man po siya ngayon, tiyak ko po na sobrang nangungulila na rin po siya sa inyo. Hindi na ako umaasa na makikita ko siyang buhay. Basta makita ko na lang kahit ang bangkay niya. Ayos na sa akin yun. Basta't makita ko lamang ang anak ko. Dahil sa nakikitang kalagayan ni Mang Doming, pati siya ay napaiyak na rin. Nang humupa ang kanilang emosyon, ay ikinuwento niya rito ang nangyari sa mga lalaking naghahanap sa kanya. Dapat lang sa kanila yon. Buti nga sa kanila. Kitang-kita ko po, Mang Doming, kung paano po sila ginawang hapunan ng mga aswang. Huli na nang mapagtanto ni Darwin kung ano ang kanyang nasabi. Pagtingin niya kay Mang Doming, nakatingin ito sa kanya. Nakakakita ka na? Paanong nangyari yon? Kailan pa? Dahil nahuli na siya sa sarili niyang bibig, wala na siyang nagawa kundi ang magsabi ng totoo. Ikinuwento niya rito ang lahat. Nagtaka naman si Darwin dahil parang hindi na nagulat pa si Mang Doming sa mga sinabi niya. Ang totoo niyan, nung huli kong punta rito, alam ko nang nakakakita ka na. Hindi ko lang sinabi sa iyo dahil naghihintay ako na ikaw mismo ang kusang magsabi sa akin. May gininto ang buhok din akong nakita sa sahig, kaya nagduda na ako na may nakakausap ka rito maliban sa akin. Si Darwin ang nagulat sa sinabing yun ni Mang Doming. Hindi niya akalain na matagal na pala nitong alam na nakakakita na siya. Pasensya na po kayo, Mang Doming, kung hindi ko po kagad sinabi sa inyo. Hindi ko po kasi alam kung paano ko po sasabihin eh. Ingatan mo ang pagkakaibigan ninyo. Bihira ang ganyang klaseng koneksyon sa pagitan ng isang tao at isang engkanto. Opo, Mang Doming. Kaya ko lang naman po sinabi dahil malaki po ang tiwala ko sa inyo. Teka, maiba ko. Kailangan mo makaalis dito bago sumapit ang linggo. Po? Bakit po, Mang Doming? May magaganap na eklipse sa linggo ng gabi. Masyadong mapanganib kung mananatili ka rito. Napakunot noo si Darwin sa sinabing yun ni Mang Doming. Bakit po mapanganib, Mang Doming? Mawawalan ng bisa ang pangontrang inilagay ko rito, kaya posible kang mapahamak. Talip na malinawan, mas lalong naguluhan si Darwin. Teka po, Mang Doming, hindi ko po maintindihan eh. Naguguluhan po ako. Sabihin na lang natin na araw ng mga nilalang sa kadiliman ng eklipse na magaganap. Mas lalo silang lalakas at magiging agresibo. Ganun po ba? Nakuha rin ni Darwin ang gustong ipaintindi sa kanya ng kausap.
Oo, kailangan mo na makaalis dito bago sumapit ang eklipse. Aalisin ulit ako bukas. Baka ilang araw ulit ako mawawala, kaya sumabay ka na sa akin. Biglang pumasok sa isip ni Darwin si Silas. Sa oras na makaalis siya ng gubat, malabo na ulit siyang makabalik kaya kailangan niyang magpaalam sa kanyang kaibigang Engkanto. Nang araw na yon, buong maghapon natuliro si Darwin. Laman ng isip niya ang nakatakda niyang pag-alis sa gubat. Tataka siya sa panganib, subalit panganib din naman ang naghihintay sa kanya sa labas. Tiyak niya kasing may mga tao pa ring inutusan ang kanyang tiyuhin para hanapin siya. Kinagabihan, napagpasya ni Darwin na tawagin si Silas. Hinintay niya munang makatulog si Mang Doming bago niya inilabas ang kanyang silbato. Nagulat pa siya, bago pa man niya hipan ang silbato, ay sumulpot na si Silas. May gusto kong sabihin sa'yo, Darwin. Ako rin, Silas. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Sige, ikaw na muna. Hindi, ikaw na muna. Ano yun, Silas? Baka ito na ang huli nating pagkikita. Natigilan si Darwin sa sinabing yun ng kaibigan. Hindi niya inaasahan na pareho sila ng gustong sabihin. Gayunpaman, palaisipan sa kanya kung ano ang dahilan nito. Bakit? May problema ba, Silas? Mangyayari na ang kinatatakutan namin. Kaya doble ang ginagawa namin paghahanda ngayon. Anong ibig mong sabihin, Silas? Magkakaroon ng eklipse sa darating na linggo. Posibleng samantalahin yun ng mga gabunan para atakihin kami. Dahil yun ang araw na pinakamahina kami at pinakamalakas naman sila. Sigurado may susugod para iligtas ang mga kauri nilang bihag namin. Napaawang ang bibig ni Darwin habang nakikinig sa kaibigan. Kung ganon, eklipse pala ang matagal nang tinutukoy nito na kinakatakutan umano nitong mangyari. Ibig mong sabihin, Silas, kaya ka nagpapaalam ngayon dahil baka mabigo ka makaligtas? Ganon na nga, Darwin. Ikaw, anong sasabihin mo? May kaugnayan din sa eklipse, Silas, ang sasabihin ko. Ang sabi kasi sa akin ni Mandoming, mawawalan daw ng bisa ang pangontrang inilagay niya rito sa oras sa sumapit ng eklipse. Kaya kailangan kong umalis bago mangyari yun. Kung ganun, kaya mo rin ba ako gustong makita para magpaalam? Oo, Silas. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng panganib ba naghihintay sa akin sa labas eh. Kaya hindi ko tiyak kung magagawa ko pang makabalik dito. May ibibigay ako sa iyo, Darwin. Sa tingin ko, mas mabuting sa iyo ito mapunta kaysa mapasakamay pa ng mga gabunan. Pagkasabi nun, ay may iniluwa itong isang maliit na bagay na hugis bilog. Kumikinang yun na parang isang brilyante. Ano to, Silas? Tanong ni Darwin nang mapasakamay niya ang bagay na yon. Hiyas o mutya ang tawag dyan. Yan ang sumisimbolo ng pagiging engkanto namin. Yan ang nagbibigay sa amin ng karagdagang lakas at kapangyarihan. Kung ganun, bakit mo to binibigay sa akin? Kailangan mo to, di ba? Katulad ng sinabi ko sa'yo, kahinaan sa amin ang hatid ng darating na eklipse. Hindi ko rin magagamit yan. Mas mabuti nang ibigay ko sa iyan kaysa mapunta sa kamay nila. Magagamit mo yan paglabas mo rito sa gubad. Bibigyan ka niyan ng kakaibang lakas para harapin ang anumang panganib na naghihintay sa'yo. Pero Silas, paano ka? Huwag mo kong intindihin. Ayos lang ako. Tanggap ko na mga posibleng mangyari. Isa talaga sa dahilan kung bakit ako nagpakita sa'yo. Dahil gusto kong ibigay sa iyan. Para kaya mong protektahan ang iyong sarili. Hindi ko kasi alam kung makakapunta pa ako sa oras na kailanganin mo ko. Gustong maiyak ni Darwin ng mga sandaling yon. Sa kabila ng lahat, kaligtasan niya pa rin ang iniisip ng kanyang kaibigan. Maraming salamat dito, Silas. Pangako, iingatan ko to. Kapag mangyari na magkita ulit tayo, ibabalik ko to sa'yo, Silas.
Sapat na sa aking alam kong nasa mabuting kamay ang pinakamahalagang bagay sa akin. O paano, Darwin? Aalis na ako. Hanggang sa muli. Paalam, kaibigan. Bago pa man makasagot si Darwin, ay nawala na sa paningin niya si Silas. Buong magdamag na hindi nakatulog si Darwin ng gabing yon. Iniisip niya ang kanyang kaibigan. Sobra siyang nalulungkot dahil sa isiping yun na huli na nilang pagkikita. Bago sumikat ang araw, ay isang desisyon ang napagpasya niya. Hindi po ako sasama sa inyo ngayon, Mandoming. Ano ka mo? Ngunit bukas ng eklipse. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, hindi na kita mababalikan bukas. Anong nakain mo at nagbago ang isip mo? Nasa panganib po kasi ang buhay ng kaibigan ko. Hindi ko kayang umalis na lang at iwan siya. Ito bang kaibigan na tinutukoy mo ay yung kaibigan mong engkanto? Sunod-sunod na tumango si Darwin. Opo, Mandoming. Nagpunta po siya rito kagabi para magpaalam po sa akin. Baka raw po yun ang huling beses na magkikita kami. Dahil susugurin daw po sila ng mga gabunan bukas ng gabi. Tuso rin talaga mga gabunan. Alam na alam nila kung kailan mahina ang kalaban. Malabo nga manalo ang mga engkanto sa kanila dahil hindi katulad ng mga aswang. Nangihina sila kapag eklipse. Yun nga din po ang sabi sa akin ni Silas. Kaya gusto ko po sanang tumulong. Anong tulong naman na magagawa mo? Sa tingin ko po, magagamit ko po ito para makatulong. Ibinigay niya po ito sa akin dahil ayaw po niyang mapunta sa kamay ng mga aswang. Pagkasabi nun, ay ipinakita ni Darwin ang hiyas na bigay sa kanya ni Silas. Hiyas ng engkanto. Sa pagkakaalam ko, yan ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Kung ibinigay niya sa iyan, ibig sabihin ay handa na siyang mamatay. Kaya nga po gusto kong tumulong eh. Sayang naman po ang kapangyarihan ng hiyas na ito kung hindi ko magagamit para tulungan sila. Makapangyarihan ng hiyas ng mga engkanto. Ngunit, sigurado ka bang gusto mong mapasailalim sa kapangyarihan ng hiyas na yan? Ibinigay po niya to sa akin para protektahan po ang sarili ko. Kaligtasan ko pa rin ang iniisip niya kahit nasa panganib na po ang buhay niya. Ibig sabihin, masyado kanyang pinahahalagaan bilang isang kaibigan. Sigurado ka na ba sa desisyon mong tumulong? Alam ko kung saan ang lagusan papunta sa kaharian nila. Matutunaw ang harang na yon sa darating na eklipse, kaya malayang makakapasok ang sino mang gustong makapasok. Opo, buo na po ang desisyon ko, Mandoming. Hindi ko po kayang basta na lang pong talikuran ng lahat. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Hindi na rin ako aalis ngayon para masamahan kita bukas pagpunta sa lagusan. Naku, maraming salamat po, Mandoming. Ano po pala ang dapat kong gawin dito sa iyas? Lulunukin ko po ba? Oo, Darwin. Dahil yun lamang ang paraan para magamit mo ang kapangyarihan nitong taglay. Nang marinig ang naging tugon na yon ni Mang Doming, ay tumuon ang tingin niya sa hawak-hawak na hiyas. Inilapit niya yon sa kanyang bibig at nagulat pa siya dahil kusa yung kumilos, papasok at tuloy-tuloy sa kanyang lalamunan. Kasunod nun, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Nang makita niya ang refleksyon niya sa naroong babasaging baso, ay napansin niyang nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Naging kulay asul na yon. Anong nararamdaman mo, Darwin? Hindi ko po maipaliwanag, Mandoming. Pero may kakaiba po ako nararamdaman sa katawan ko. Senyales yan na kumakalat na sa katawan mo ang kapangyarihan ng hiyas. Magsasalita pa sanang muli si Darwin, subalit naudlot yun dahil may napansin siyang kakaiba pagtingin niya sa labas. Ano pong nangyayari, Mandoming? Bakit parang bigla pong dumilim sa labas? Sabay silang lumapit sa bintana para makita ng malapitan kung ano ang kasalukuyang nagaganap. Nagsisimula na ang eklipse, Darwin. Po? Akala ko po, bukas pa po ng gabi.
Yun nga rin ang pagkakaalam ko. Pero mukhang mali tayo pareho. Tumingala si Darwin sa langit at nakita niyang kalahati na ng araw ang natatakpan ng mamula-mulang buwan. Naglalabasan na sila, Darwin. Ihanda mo ang sarili mo. Kahit nandito tayo sa loob, magagawa nila tayong lapitan. Inilibot ni Darwin ang paningin sa paligid. Isa-isa na ngang nagsisilabasan ang mga aswang sa gubat. Ilang sandali pa ay napapalibutan na sila. Kung gusto mo makarating tayo sa kaharian ng kaibigan mo, kailangan muna nating makaligtas sa mga yan. Nakahanda na po ako, Mandoming. Dito lang po kayo sa tabi ko. Umalis sa bintana si Darwin at nagpatiunang maglakad palabas ng kubo. Isa sa mga yawang aswang ang kagad na umatake sa kanya. Subalit bago pa man yun tuluyang makalapit, ay nakadampot na siya ng isang putol na kahoy at inihagis niya yun pasalubong dito. Natamaan sa dibdib ang aswang at tumilapon papalayo. Dahil sa ginawa niya, naalarma ang ibang aswang na naroroon. Nagsimulang umatras sa mga ito at tila nakaramdam ng takot. Ano pong nangyayari, Mandoming? Bakit po sila umaatras? Sa tingin ko, nakikita nila sa iyo kapangyarihan ng isang engkanto, kaya sila natatakot. Alam nilang wala silang laban sa iyo. Kung ganun, tara na po, Mandoming. Saan po ba tayo dadaan? Nagsimulang maglakad si Mang Doming at kagad naman siyang sumunod. Habang naglalakad, ay alerto sa paligid si Darwin. Nakasunod sa kanila ang mga aswang, pero wala na ni isa ang nagtatangkang sumugod. Sa tingin ni Darwin, ay hinihintay lamang ng mga ito na mahiwalay sa kanya si Mang Doming para gawing biktima. Halos isang oras din sila sumuot sa kung saan-saan bago sila nakarating sa tapat ng isang malaking puno na nagliliwanag. Nandito na tayo, Darwin. Ang punong yan ang lagusan, papunta sa kaharian ng mga engkanto. Natunaw na ang pananggang harang dahil sa eklipse, kaya nakikita na kahit na sino ang lagusan na yan. Hindi ba susunod sa loob ng lagusan na yan ang mga aswang? Sa tingin ko, ay hindi nila sasamantalayin ng pagkakataon na mambiktima ng mga engkanto dahil takot sila sa posibleng maging resulta. Kung ganun, sumama na po kayo sa akin sa loob, Mandoming. Hindi ko po kayo pwedeng iwan mag-isa rito. Siguradong hindi ka po nila sasantuin. Baka mapahamak po kayo. Walang nagawa si Mang Doming nang hawakan niya ito at hilahin palapit sa lagusan. Tumagos sila sa malaking puno at nakarating sa isang malaparaisong lugar. Bumungad sa kanila ang maraming engkanto na nakahilera at may kanya-kanyang bitbit na gininto ang armas. Tila nakahanda na mga ito sa pagdating ng mga kalaban. Nang makita siya ni Silas, ay kagad siya nitong nilapitan. Darwin, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba aalis ka na? Hindi na ako tumuloy, Silas. Gusto kong tumulong sa inyo. Anong klase akong kaibigan kung iiwan kita sa gitna ng panganib? Hindi ko alam na kaya mong gawin ito para sa akin. Maraming salamat sa iyo, Darwin. Wala ito kumpara sa mga naitulong mo sa akin. Kundi dahil sa iyo, kaibigan, bulag pa rin ako hanggang ngayon. Hindi na muling umimik si Silas. Sa halip, ibinigay nito sa kanya ang isang gininto ang sibat. Kinuha niya yon at nagulat pa siya dahil bigla yung nagliwanag nang mahawakan niya. Nang tuluyan ng sakupin ng buwan ng araw, ay nagsimulang magsulputan ang mga gabunan. Tama nga si Silas sa sinabi nito noon sa kanya. Higit na mas nakakatakot ang itsura ng mga gabunan kumpara sa mga aswang sa gubat. Nagkatinginan sila ni Silas at pagkatapos ay sabay nilang sinalubong ang mga dumarating na aswang. Nabigla pa si Darwin nung una dahil hindi niya inaasahan na hindi pala talaga biro ang taglay na lakas ng mga ito. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Tiniyak niyang bawat bitaw niya ng atake ay merong babagsak. Habang nakikipagpambuno siya sa isa, ay bigla na lang may umatake sa kanya mula sa likuran at sinakmal siya sa batok. Ang ginawa niya, pinaikot niya ang hawak niyang sibat at sinaksak sa tagiliran ng aswang na nasa kanyang likuran. Darwin, may sugat ka. Ayos lang ako, Silas. Malayo sa bituka to.
Teka, may sugat ka rin. Napatingin si Darwin sa tagiliran nitong may mahahabang kalmot. Umaagos ang kulay berdeng likido mula roon. Wala ito. Huwag mo nalang pansinin. Muli silang bumalik sa pakikipaglaban. Ilang beses pa siyang nasakmal at nakalmot, subalit hindi pa rin siya sumuko. Nang tumingin siya kay Silas, nagulat siya nang makita niyang sakmal-sakmal ito sa leeg ng isang aswang. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinalipad niya ang hawak niyang armas at tumama yon sa leeg mismo ng aswang. Nagmamadali niyang nilapitan ng aswang pagkatapos nitong bumagsak. Silas, ayos ka lang ba? Tumakas ka na. Hindi natin sila kaya. Madadamay ka lang kapag nanatili ka pa rito. Hindi, Silas. Hindi ako aalis dito. Hindi kita iiwan. Hindi mo ba nakikita? Malabo tayong manalo. Nang marinig ang sinabing yon ng kaibigan, ay tumingin si Darwin sa paligid. Nakakalat sa paligid ang mga nakahandusay na bangkay ng mga engkanto. Ilan na lang ang nananatiling nakatayo at pilit na nakikipaglaban. Sige na, Darwin. Sige na. Umalis ka na. Sa halip na sundin ang sinabi nito, binuhat niya ang kaibigan at dinala sa isang tagong lugar. Dito ka lang, Silas. Babalikan kita. Akmang tatalikuran niya na sana ito, subalit bigla siya nitong hinawakan sa braso. May alam akong paraan para matalo mo sila, Darwin. Pero hindi ko yun magagawa ngayon dahil hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Ano yun, Silas? Nakahanda akong gawin. Makipag-ugnayan ka sa Iyas para tulungan kanya makontrol ang anumang bagay sa iyong paligid. Pero, paano ko yun gagawin? Wala kang ibang gagawin kung hindi andamin siya sa katawan mo. Pagkatapos nun, ang Iyas na ang kikilos para sa'yo. Sige, Silas. Gagawin ko. Dito ka lang. Hintayin mo ako makabalik. Bumalik si Darwin sa malawak na bulwagan ng kaharian, kung saan patuloy pa rin na naglalaban ang mga aswang at engkanto. Pumikit siya at sinubukan niyang gawin ang pinapagawa sa kanya ni Silas. Hinagilap niya ang diwa at presensya ng hiyas sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, naramdaman niyang may kung anong nabuhay mula sa kanya. Pagdilat niya, nakita niya mula sa refleksyon niya sa ginintuang sibat na nagkulay asul na naman ang kanyang mga mata. Ang sumunod na nangyari, gamit lamang ang isip, ay nagawa niyang pagalawin ang mga punong naroroon. Nagsilabasan ang ugat ng mga ito at pumulupot sa mga aswang. Sunod niyang kinontrol ay ang mga armas na nagkalat sa paligid. Pinalutang niya ang mga yon at sabay-sabay na pinalipad papunta sa mga gabunan. Sa isang iglap, isa-isang binawian ng buhay ang lahat ng mga aswang na naroroon. Pagkatapos ng ginawa niyang yon, ay bigla siyang bumagsak. Nang muli siyang magkamalay, ay nasa loob na siya ng isang napakagandang silid. Kagad siyang nilapitan ni Silas. Mabuti naman at gising na ang aming bayani. Hindi niya maiwasang matawa sa sinabi ni Silas. Anong sinasabi mong bayani, Silas? May bayani bang bigla na lang natutulog sa gitna ng laban? Ito naman ang natawa sa sinabi niyang yon. Sakto naman ang pagtulog mo eh. Tapos na ang laban. Biro lang. Hindi ata masyadong kinaya ng katawan mo ang kapangyarihang pinakawalan ng hiyas. Kaya ka nawalan ng malay. Ilang oras ba ako nakatulog? 3 araw, Darwin. Natigilan si Darwin sa kanyang narinig. Parang ang hirap atang paniwalaan na 3 araw siyang walang malay. Si Mang Doming, nasan siya? Tanong niya nang maalala niya ang matanda. Nagpaalam na siya nung 1 araw pa. May mahalagang bagay pa raw siyang gagawin. Siya nga pala. Ano nang nararamdaman mo? May masakit pa ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod na umiling si Darwin bilang sagot sa tanong nito. Mabuti naman kung ganon.
Maraming salamat nga pala sa tulong mo, kaibigan. Kung di dahil sa'yo, baka wala na kami. Napakabuti mong kaibigan, Darwin. Wala yon, Silas. Ginawa ko lang naman kung ano nararapat. Magkaibigan tayo eh. Ang magkaibigan, nagtutulungan. Salamat pa rin. Napakalaking bagay na nagawa mo para sa amin. Huwag mo nang isipin yun. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil sa hiyas na binigay mo sa akin. Kukunin mo na ba? Hindi, Darwin. Sa'yo na yan. May kakaharapin ka pang panganib, hindi ba? Kakailanganin mo yan. Maraming salamat, kaibigang Silas. Kinabukasan, nagpaalam na rin si Darwin kay Silas. Kailangan niya nang bumalik sa kanila at harapin ang kanyang Uncle Edwin. Inihatid siya ng kanyang kaibigan hanggang sa tapat ng lagusan. Kailangan mo ba ang tulong ko? Hindi na, Silas. Kaya ko na to mag-isa. Sige, mag-iingat ka. Kapag kailangan mo ko, alam mo na kung paano ko tatawagin. Tinanguan niya lang ito at pagkatapos ay tumalikod na siya. Bago tuluyang lumabas sa lagusan, ay minsan pa siyang lumingon at kumaway. Paglabas niya sa gubat, napakamot siya sa sariling ulo dahil hindi niya alam ang daan palabas. Isang paru-paro naman ang lumabas mula sa lagusan at dahan-dahang lumipad. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na gusto siya nitong sumunod, kaya sinundan niya ito. Inabot ata siya ng ilang oras sa paglalakad bago nakalabas sa gubat na yon. Salamat, munting paru-paro. Nasabi niya yon habang tinitignan ang paru-paro na noon ay lumilipad na pabalik sa kanyang pinanggalingan. Naglakad pa siya ng ilang minuto bago nakarating sa mataong lugar. Lumapit siya sa nakita niyang tricycle at nakiusap sa driver na ihatid siya sa kanilang hasyenda. Dahil wala siyang dalang pera, ang suot niyang relo na bigay ng kanyang lola ang ipinambayad niya. Pagdating sa kanyang destinasyon, may ipinakiusap muna siya sa driver bago siya bumaba. Pagpasok niya sa mansyon, una niyang hinanap ang kanyang lola Amelia. Nang hindi niya ito makita sa sarili nitong silid, ay nagpunta siya sa silid niya. Doon, nakita niya itong nakaupo sa kama habang yakap-yakap ang kanyang litrato. Lola? Lumingon ito sa kanya at gano'n na lamang ang tuwa nito nang makita siya. Darwin! Darwin, apo ko! Hindi na niya hinintay na tumayo ito. Siya na mismo ang lumapit para yumakap. Salamat sa Diyos! Salamat at ligtas ka, apo! Akala ko ay kung ano na nangyari sa'yo. Pasensya na po kung ngayon lang po ako nakabalik, Lola. Ano ba nangyari sa'yo, apo? Sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Lola, may dapat ka po malaman. Si Uncle Edwin po, siya po nagpadukot sa akin. Inamin niya rin sa akin na may inutusan po siya para banggain ang sinasakyan namin noon. Hindi siya katulad ng inaakala natin, Lola. Masama siyang tao. Hindi na nagawang tapusin pa ni Darwin ang iba niyang sasabihin dahil biglang dumating ang kanyang tiyuhin. Magaling, magaling, magaling. At nagawa mo pa talagang magsumbong, ha? Ano naman ngayon? Kung alam na rin na matandang yan ang totoo. Pareho naman kayong hindi na makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Kapag nawala na kayong dalawa, sa akin na mapupuntan lahat ng pera at ari-arian yan. Pagkasabi nun, ay naglabas ng baril ang tiyuhin at itinutok yon sa kanila. Bigla siyang niyakap ng kanyang lola dahil doon. Wag mong gawin ito, Edwin. Hindi kita pinalaking ganyan. Minahal kita at inaruga kahit hindi kita tunay na anak. Ano bang gusto mong patunayan at umabot ka sa ganito? Kayo na rin ang nagsabi na hindi niyo ako tunay na anak. Sa tingin niyo ba, may maiiwan sa akin kapag nawala kayo? Wala, hindi ba? Dahil ampun lang ako. Hindi totoo yan, Edwin.
Matagal nang nakaayos sa mga papeles at hinati ko ang lahat sa inyong dalawa ni Darwin. Ginawa ko yon dahil ayaw kong isipin mo na may mas pinapaboran ako. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, tanda. Dahil huli na ang lahat. Napatingin ang tsuhin niya sa labas nang may dumating na mga pulis. Ibaba mo na ang baril na yan, Edwin. Akuin mo ang mga kasalanan mo at sumuko ka na sa mga pulis. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga nagawa mo. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag na makulong. Magsasama-sama na lang tayo sa impyerno! Kinalabit ng tsuhin niya ang hawak na baril, pero nagawa niya itong kontrolin kung kaya't hindi yun pumutok. Galit na itinapon nito ang baril at lumapit sa kanila at bigla siyang sinakal. Nilapitan ito ng kanyang lola at sinimulang awatin, subalit itinulak lang nito ang matanda at nauntog sa dingding. Nang makita niya yon, ay nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang magkabilaan nitong kamay na nakadiin sa kanyang leeg at buong lakas na inalis. Halatang nagulat ito sa lakas niyang taglay dahil nanlaki ang mga mata nito. Pagkatapos niyang makawala sa pagkakasakal nito, ay binigyan niya ito ng isang malakas na sipa sa pagitan ng mga hita. Napaluhod ito ng dahil sa labis na sakit. Hindi pa siya nakontento. Inundayan niya ito ng suntok sa kanan nitong pisngi, kung kaya't tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Kriminal ka! Pagbabayaran mong ginawa mong pagpatay sa mga magulang ko! Pagkasabi nun, ay pinaibabawan niya ang tsuhin at pinagsusuntok sa magkabila ang pisngi. Tumigil lamang siya